told a story of a heart turned into stone. Next is, kain muna tayo. Next is, limited na opportunities natin sa ating bansa. Diba? Napaisip tuloy ako, no? Oo nga naman kasi, halimbawa, nag-abroad ka in mid-30s, tapos nag-stay ka dito ng mga 10 years, 20 years sa abroad, tapos uuwi ka ng Pilipinas. Ano pang magiging trabaho mo sa Pilipinas kapag di ka nakaipon? Meron akong mga nakakausap na si kabayan na paisip ka, may edad na siya eh. 60 plus na. Sabi ko, kabayan, bakit di ka pa umuwi? Well, personal naman na ano yun, na tanong yun. Pero nagkakwentuhan na naman kami. Pag umuwi daw siya sa Pilipinas, ang ipon niya, 1 buwan, 1 linggo, bus na yun. Mapapaisip ka talaga, kabayan. Edad na yun. Tagal niyang nag-abroad. Bakit wala pa siyang business? Bakit wala pa siyang savings? Nakakahiyak. Meron ko talaga makakausap dito na 20 years, 10 years, 30 years. Dito pa sila. Merong mga maganda yung kwento. May napaaral na siya mga anak niya. Mayroon ng sariling bahay. Mayroon ng mga anak nila, yung mga kapatid nila, yung pamilya niya. Tatapusin niya na lang siguro yung pagiging senior niya dito, then uuwi siya. At least siguro yung mga pension na lang yung kanyang maaasahan. Kasi yung opportunity sa Pilipinas pag ganung edad na wala na. Wala makukuhang trabaho sa Pilipinas ng ganung edad. Sabihin mo sa akin, yung ganung edad may tumatanggap pa ba? Yung 60, 65 may tumatanggap pa ba sa Pilipinas? Correct me if I'm wrong. Kung siguro may mga tumatanggap pa, that is good. Abroad, tapos pag uwi mo ng Pilipinas, pag medyo malakas ka pa, kaya mo pa. Kung may tatanggap pa sa'yo, di ba? Ang sarap ng itlog. Alam mo yung mga ito, inap na sa kanila to sa maghapon. Kubos-kubos lang. Charata, chai. Lang to, napakamura lang. 350 pills. Ang aking mga pusa. Busog na ang aking mga bebe. Ha? Kasi magkano lang yung 350. Tapos ang kuripot nila. Parang Pilipino ang kuripot. Sabi nila, no. Mas kuripot sila. Lalo sa pagkain. Tayo mga Pilipino. Kaya nga ang sabi natin, di ba? Kaya nga tayo nagtrabaho para kumain. Which is totoo naman. Kailangan yung health natin talaga is huwag pababayaan. Kaya tayo pag kumain, kapag bagong sahod, well, hindi ko nilalahat ang mga bagay-bagay na sinasabi ko dito sa video na to. Kasi pag kumakain tayo mga Pilipino, pag sahod, PF Chang, Restaurant, Max, Texas, tayo magkano mga isang order dyan. Which is reward naman natin yon. Reward natin sa atin na kahit isang beses lang sahuran, maranasan naman natin yon. Hindi lahat ng OFW ganun. Ako, pag sahod ko, Jollibee or McDo or Chowking, yan, isang beses lang yan. Tapos kapag mayroon ka lang extra, syempre naman na solo living, hindi ka pa makakain ng ganon. Pero minsan kasi, depende na lang talaga sa tao, kahit ikay single, kahit ikay may asawa, kahit ikaw double, whatever. Kung talaga namang yung lifestyle mo ay hindi ganon, iba-iba talaga. So in general, yung mga sinasabi ko, ito yung mga dahilan na facts kung bakit ang mga Pilipino o kahit yung ibang lahi ay hindi sila agad-agad nakakauwi at bakit nag-i-stay sa abroad at tumatagal talaga. Okay, the next one is yung renewal. Yung alam mo yon, yung matagal pa yung pagre-renew mo ng work. Sabihin mo, ay na ako, last na, ayoko na mag-renew. Ayoko na mag-work ulit. Ganyan. Pero pagdating sa renewal date, pero maparin naman si kabayan. Renew pa rin naman. Renew pa rin naman si kabayan. O, totoo. Wag kang ano dyan. Ganyan yung mga iniisip mo bago ka mag-renew ng iyong work. Ano nga ba to? Renewal ng work permit mo. Sabihin mo, hindi, magre-resign na ako. Kasi ayoko na, pagod na ako. Pero, kapag nag-renew ka, tapos may dagdag yung sahod mo. Si kabayan, ang rupak. Di na siya uwi, di na siya magre-resign. Kaya yun, tumutuloy-tuloy, humahaba, nag-i-stay ka talaga dito sa abroad. Yan, ang mga common reason o facts kung bakit nag-i-stay talaga ang mga kabayan natin o kahit yung ibang lahi dito sa abroad o kahit sa abroad.
Actually, yung mga nakausap ko is not only one person, but this is siguro ang dami. Alam mo naman tayo, nasa sales industry tayo. Nasa mga ganitong bagay, marami tayong nakakausap, marami tayong medyo nagkakapalitan ng emosyon, nagkakapalitan ng mga hinaing, minsan is mga bagay talaga na minsan is nagkakaparehas yung inyong mga dahilan kung bakit tayo nagiging OFW. Nag-stay tayo dito sa abroad na tinubuan na ng lahat-lahat na tutubo sa iyong katawan. Yan yung mga kumbaga karamihan ay dahilan ng pag-stay natin dito sa abroad ng mga OFW. Well, hindi ito ay intindihan ng mga hindi pa nag-abroad. Ay intindihan nyo siguro to kapag nag-abroad na kayo. Kasi sa akin, ang mga nakakausap ko is yung the same as my situation na nasa abroad. Kasi hindi naman ako magtatanong sa isang tao, hindi ko naman ito mabibigay sa inyo kung ang nakausap ko ay hindi naman sa abroad. Kasi hindi nila maiintindihan, hindi nila mai-express yung feelings nila, yung mga reality, sinishare nila kung wala ka sa abroad. So, mag-abroad ka muna bago mo sabihin yung mga sasabihin mo ngayon sa video na ito. Parang feeling mo lang. So, yan lang yung ilan talaga sa mga dahilan o facts, katotohanan kung bakit i-stay ang mga Pilipino o ang mga nagtatrabaho sa abroad. Marami pang mga dahilan. Kung gusto nyong sabihin ko, may mga may mga bad or side o whatever, kung anong mga comments nyo dyan. Maraming pang mga dahilan, mga personal, private, maraming dahilan kung bakit stay sila dito. But this is the reality nung mga bakit nga talaga. Ito yung mga number one o ito yung mga mostly dahilan kung bakit nga ba sila nag-stay o kami nag-stay dito sa abroad. Ito lang yung aking isi-share. Konti lang yan kasi nagbe-breakfast lang ako, hindi pa na siya natapos. Which is, this is the reality of OFW. Kaya, kung gusto mo mag-abroad, at gusto mo is siguro mga 1 taon ka lang, 2 taon ka lang, mostly kasi ang contract is 2 taon, then uuwi ka na. Try mo mag-abroad, be. Try mo mag-abroad, kabayan. At sabihin mo dyan sa comment, kapag napanood mo ulit ito, yung ilang packs na yun, ay hindi papasok sa buhay mo. Maraming salamat, kabayan, sa panonood at pakikinig sa aking mga kwento. In general, kwento, not only my life, kwento ng ating mga kabayan dito sa abroad. Maraming salamat, at kung gusto nyo pa ng mga kwento, mga gusto nyo malaman about sa OFW dito, na yung mga nakakausap, nakakasalamuhan natin, kung ano yung kwento natin, kung anong kwento namin, na gusto mong malaman, comment lang dyan sa baba. Maraming salamat, kabayan. Hanggang sa muli nating kwento. Subscribe. Bye! Salamat!